Ang galing nila sumayaw oh. May pahawak pa ng bewang at kamay si Marco. May tinatagong talent pala tong si Marco. Ang lakas kumimbot. Tingnan mo sila best friend. Nakakaaliw panoorin. Sa palagay ko talaga, sinadya ng teacher nila na sila ang magkasama. Kinikilig siguro teacher nila sa kanila. Sa tatingin ko rin, parang tinutukso silang dalawa ng mga kaklase nila. Maganda si Love, ay lovely pala, at gwapo naman si Marco. Ay grabe naman yung ngiti ng dalawa. Parang nag-e-enjoy masyado sila sa ginagawa nila. Ano ba naman to? Parang wala naman akong kinakausap. Narinig mo mga sinasabi ko, best friend? Sayang naman, Marco. Ayaw mo palang sumali sa seniors night. Ikaw yung gusto kong makapartner eh. Pasensya na, Love. Dahil busy ako sa mga panahon na yan. Okay lang, Marco. Sige, alis na ako. Kita na lang tayo bukas sa school. Sige ate, maraming salamat at kulot. Alis na ako. Salamat nga pala, Marco, sa libre mo. At saka, alam mo, bagay kayo nung kaklase mo. Si Lovely. Yan din ang sinasabi sa amin ng mga kaklase namin. At madalas kaming tinutukso sa isa't isa. Bagay naman talaga kayo. Parehas kayong maganda at gwapo. Parehas din magaling sumayaw. Maraming nagsasabi sa akin na ligawan ko na raw siya. At aaminin ko, naging crush ko siya noong first year pa kami. Bakit hindi mo ligawan? Sayang. Bagay kasi kayo. Noon, sabi ko sa sarili ko, kapag graduating na ako, subukan kong manligaw. Pero bigla na lang nabago ang lahat. Ay sorry, nakalimutan ko. Ayaw mo pa palang manligaw. Siya ba ang sinasabi mong babae na mahal mo? Siguro may dahilan ng lahat, kaya nangyayari ito sa buhay ko. Naging malungkot man ang pinagdaanan ng pamilya ko. May isang umiilaw na nagbibigay liwanag sa puso ko ngayon. Sana hindi yun mawala sa pagdating ng panahon. Si Lovely ba yung sinasabi mong nagbibigay ng liwanag dyan sa puso mo? Mabait si Lovely at madalas kaming mapagkamalan na magkasintahan dahil palagi kaming magkasama sa campus. Pero magkaibigan lang kami. Wala kay Lovely ang hinahanap ko sa isang babae na nakita ko na sa sa isang babae. Bawat tingin mo, may kwentong tinatago. Noong nilayasan kami ng Itay at nawala naman ang nanay namin, sobrang dilim talaga ng mundo ko nun. Lalo na noong unang araw ng pasok namin sa eskwela, nawala na ang inay namin. Akala ko talaga hindi ko kakayanin. Noong nakita ko ang bunso namin na si Mika, naiyak nang makita ang huling regalo sa kanya ng ina namin. Doon ko napagtanto na hindi dapat ako mapanghinaan ng loob, kaya naging inspirasyon ko talaga mga kapatid ko. At ang isang babae na gusto kong makita araw-araw. Naalala ko rin ang bagay na huling ibinigay sa akin ng aking ina bago sila nawala sa mundong ito. Napakahalaga nun sa akin. Anong bagay yun, Miss Leslie? Isang hair clip yon na bigay sa akin ng ina ko, sobrang iniingatan ko yon. Hindi ko sana susuotin sa araw na yon. Kaya lang sira na ang lahat ng hair clip ko kaya ginamit ko. At sa araw din na yon nawala ko ang hair clip. Pagkatapos ng last subject ko, nagmamadali ako dahil late na ako sa trabaho ko sa K-Fast Food dahil mag-aalas 5 na. Kaya lang, bigla akong binangga ng isang lalaki at nahulog ang mga gamit ko. Hindi ko rin alam ang hitsura ng lalaki dahil hindi ko na siya tiningnan sa pagmamadali ko. Hindi ko alam, nalaglag pala ang hair clip ko. Namalayan ko na lang noong malayo na ako. Binalikan ko pero hindi ko na mahanap ang hair clip. At wala na rin doon ang lalaking nakabangga sa akin. Kaya simula nung araw na iyon, kinasusuklaman ko ang lalaking bumangga sa akin. Dahil sa kanya, nawala ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko, na siyang lakas ko sa mga panahong iyon.
Paano kung dumating ang panahon, Miss Leslie, na isauli sa'yo ang hair clip na yon? Ano ang sasabihin mo sa lalaki? Hindi ko alam. Baka masumbat ko sa kanya ang pangungulila ko sa mga magulang ko. Patawad, Leslie. Hindi ko alam na sobrang halaga pala nito sa buhay mo. Sobrang crush na talaga kita noon pa. Kaya sinadya kitang banggain para makakuha ng gamit mo. Sana mapatawad mo ako at tanggapin. Ang laki pala ng kasalanan ko sa iyo, mahal ko.